So magandang umaga, magandang gabi, magandang araw sa lahat ng mga nanonood nitong, episode na 'to mula sa Kuya Den. So, ginawa ko 'tong episode na 'to para pag-usapan natin kasi yung nakita niyo sa unang video ano, so yung mga ibang message sa akin and comments doon sa mga naunang videos ko, particularly doon sa pag-aaral natin sa, LTO Memo 2020-2227 at saka yung DILG Memorandum Circular 2020-036. Ang mga memorandum na ito may kinalaman sa ating three-wheeler users, ano? And since meron ng ganitong klaseng memorandum para sa ating mga gumagamit ng three-wheelers, mapabadya, RE, Piaggio Ape, or TBS King man yan, okay, dapat naiintindihan to, hindi lang nating mga users, kundi naiintindihan din ito ng mga tagapagpatupad ng batas. Kasi ito yung nagiging problema ngayon eh. Doon nga sa isang nakita ninyong minessage sa akin, sa isang lugar, dahil bagong tungtong lang siya doon at yung kanyang Bajaj ay travel niya from Mindanao to NCR, ay madalas daw siyang hinuhuli kasi ang nagiging katwiran ng mga humuhuli sa kanya ay bawal ang katulad ng Bajaj RE sa kalsada nila, main road, kasi nga daw itinuturing pa rin nilang tricycle. Whereas meron din akong nababalita mga ganun pa na hinuhuli yung mga Bajaj user or other three-wheeler vehicles kasi nga itinuturing pa rin nilang tricycle. Whereas again, uulitin ko lang sa mga nanonood ng videos na ito, naglabas na po ng memo ang LTO way back 2020 pa with regards this nakalagay sa Memorandum Circular 2020-2227 na may sarili tayong category. No, hindi na tayo tricycle. Although kasi yung mga naunang unit ng mga ganitong klaseng vehicle, three-wheeled vehicles, ay narehistro as tricycle with sidecar, ayun, ay sa bagong memorandum na to, meron na tayong sariling category. So, hindi na tayo tricycle na may tuturing. Doon naman, meron naman nagsabi sa akin through do sa comment section na tinanong daw niya sa LTO office. Kasi yung kanya nakarehistro as sa tricycle with sa motorcycle with sidecar rather. Eh kung paano daw to i-convert. So magpa-file sila change of category or denomination from ang tawag dito, motorcycle with sidecar to L5 which is three-wheeled vehicles. Ang nakakalungkot lang doon, gagastos yung magpapa-convert, which is ang nagkamali naman talaga doon is yung, 'di ba? Ayoko nang pangalanan pa. Sana pinadali nila yung conversion. Hindi na kailangan gumastos ng mga Bajaj RE user. Okay. So, within this, yung mga bagong nairehistro, katulad ng sa akin, nakalagay na ay light car or yun ang denomination or under na siya ng three-wheeled vehicles. So, hindi na siya tricycle, no? Kaya nga, ang inuulit ko dun sa mga nakikinig ng aking vlog, hindi na tayo pwedeng hulihin under the tricycle law. Not unless, again, inuulit ko, kung ang sasakyan natin na three-wheeled ay in-under nyo ng TODA. Ibang usapan yon. Pero sa mga private users, hindi tayo basta-basta huhulihin na lang, under na lang ng tricycle. Gaya ng pinag-aralan natin nakaraan about dun sa Memorandum Circular ng DILG 2020-036. No, ito pinatutungkol lang sa mga tricycle and pedicabs, which in meaning, ang tricycle ay motor vehicle composed of motorcycle with no more than 2 cylinders of 500cc engine capacity filled with single-wheeled sidecar, single-wheeled sidecar. Sabihin, yung mga motorcycle na kinabitan ng may isang gulong na sidecar, yun yung tricycle. No? So, hindi may tuturing na tricycle, technically, ang mga three-wheeled vehicles. So kaya hindi talaga sila ma-under nitong DILG circular na to, no? Sa mga nagtatanong, paano naman daw yung naka-under ng TODA na katulad ng mga Bajaj, TVS King rather at Piaggio Ape. So kung ano yung batas patungkol sa TODA, again, yun pa rin yung susundin ninyo. Ang mas kausap ko ngayon sa video na ito at video ko nakaraan is yung privately owned, no?
Okay? Kasi madalas na ano tayo na lalo na kapag kayo may-ari ng Bajaj is yung katulad ng kausap ko, dayo lang sa lugar, bago lang, or takot makipag usap ng katwiranan sa mga enforcers, ano. Okay lang yung police, yung LTO, dali silang kausap as per my experience ewan ko lang sa iba. Pero pagdating kasi sa mga enforcers, sa iba, hindi ko naman nilalahat, no? May mga enforcers din naman akong nakakausap, napakadali nilang kausap. Kudos doon sa enforcer Bacoor, dali silang kausap. Tsaka dito sa Carmona. Of course, dito sa Binyan taga dito sa Binyan Ah, siguro ang nagiging lack doon sa bagay na yon is yung kakulangan noong pag-transfer ng knowledge pagdating sa mga ganitong klaseng, kasi memorandum ito no, mostly ang nakakatanggap ng ito yung mga agency na naka-attach sa LTO. I don't know if the enforcement unit ng traffic ng bawat LGU, they are attached directly to the LTO. Kasi kung directly silang attached sa LTO, dapat nakakakuha sila ng mga kopya nito directly. Siguro ang may papayo ko lang, no, kung ako lang siguro mabibigyan ng pagkakataon. Sa mga hindi po kasi nakakalam, I'm a licensed professional teacher. Same time, meron na rin MA in Education Management. And dati rin ay may connection din ako sa HPG. Kapag trabaho ko doon as a, tao doon sa loob, ay kung lang siguro no, po pwede, yung mga tao na pinapahawak nila through traffic management ay merong tinatawag na academy, no, bago nila tanggapin, which is siguro pwede ng 3 months, no, or 4 months na training ng mga magiging enforcers, at ang pangunahing kanilang pag-aaralan is 1, etong mga batas na nag-i-exist nationally, 2, yung mga batas na nag-i-exist or yung tinatawag na local ordinance, yung local ordinance para sa traffic, 3, paano nila i-handle yung mga tao when it comes to apprehension through the ways of the public officer, no? O sa public officer. Kasi meron yan meron talagang mandate dyan, lalo na ang CSC, kung paano makitungo sa mga tao when you are a public officer. Okay? So siguro yun ang pinakamagandang gawin ng mga LGU. Hindi kasi pwedeng siguro may konting alam sa batas sa trapiko, gagawin na natin power kasi yun power yun na ibibigay sa isang tao. Kapag hindi nila alam kung paano i-handle yun, ganun nga ang mangyayari. Kasi nga dun sa isang sinasabi sa atin, sinusumbong sa atin, ay instead na mahuli siya, nagbabayad na lang siya ng 400 kada nakikita niya yung enforcer, which is sinabihan ko naman siya, wag mong gawin yan, kapatid, kako, kasi nagiging bahagi ka dun sa corruption. Pakita mo ako itong LTO Memo 2020-2227. Again, lilinawin ko. According to the LTO Memo 2020-2227, ang operation lang natin, ang areas of operation natin, mga private use na three-wheeled vehicles, ay allowed tayo sa secondary national highway if, ang condition is if wala tayong alternate route na ibinibigay ang LGU. O ibig sabihin, walang dinedesignate si LGU na doon lang tayo dadaan. Kung walang ganun si LGU, secondary national highway, pwede tayo. Saan tayo doon? Dapat naman, outer lane. Ngayon, kung may nag-i-exist naman na LGU ordinances or local ordinance ang LGU, particular sa atin, sunod tayo doon. At tayo magagawa doon kasi kinikilala yun ng LTO as they have the ang tawag dito, power to have their own local traffic code. Pero as far as I know, ilang bayan lang naman ang merong ganun na sariling, ayun, nagka-technical problem tayo. So, again, yung sinasabi natin kanina is yung local ordinances, yan, na nag-i-exist, kung meron man, no, iilan lang. Alam ko sa Mindanao meron meron silang nagpartikular na sinama. I know Batangas din meron.
Kaya siguro sa mga nakakanood ng vlog na ito, no, payo ko lang is pwede nyong i-collate diyan sa inyong mga lugar, sa local na lugar na kinabibilangan ninyo. Kung meron silang particular na batas. Kanina galing ako sa Bajaj Binyan branch. Shout out pala sa Binyan branch. Napaka accommodating ng mga tao doon. Hindi ko lang na-vlog sila kasama kasi first time kong dumayo doon eh. According sa manager ng branch na yon, nakipag-ugnayan sila dun sa isang lugar sa Las Piñas. And Las Piñas LGU, wala pa naman daw silang pinagbabawal. Okay pa naman daw sa mga main road. So dun sa nagsasabi sa akin na lagi siyang hinuhuli, ayun yung balita ko sa'yo kung nanonood ka man, sir. Okay? So kayo naman, sa mga local areas niyo, pwede naman kayong magtanong sa inyong mga LGU kung meron na bang nag-i-exist na local ordinance na nagbabawal sa atin, particularly the three-wheeled vehicles. Siguro ako sisigapin ko dito sa Binyan area. Palagay ko wala naman kasi pag nakikita naman kami na enforcer, kami pinapara, minsan i-accommodate pa nga kami. Ano? So ganun lang ang gawin natin. So pagtulungan natin na yung kaalaman patungkol sa batas, particularly sa three-wheeled vehicles, ay may pasa. Yun yung aim ko kung bakit meron akong grupo for the Bajaj and para sa mga three-wheeled vehicles owner na iba-iba. Yun. At mabalita ko lang pala din sa inyo, no? Sama ko na din sa vlog na to. Yung mga may three-wheeled vehicles, Bajaj, TBS King, Piaggio Ape, na nandito lang around sa Nubali. Yan, bawa Tagaytay, Laguna, o kahit yung Cavite, ano. Kung dadayo kayo sa Nubali, Santa Rosa na ba yan? Ay huwag kayong papasok sa area nila. Kina-confirm ko rin kanina dun sa manager ng Binyan branch sa Bajaj na hindi po sila nagpapapasok doon ng three wheels. Sadly, pupunta kayo dun sa landmark. Hindi po kayo papasukin pag kaya ng gamit yung sasakyan. Bawal daw po ang three-wheeled vehicle sa kanilang area. As I experienced yesterday, Sunday. No, galing ng mass yung aking family, sinamahan ko sila and nag-request na pumasyal sana sa landmark Nubali. Pero sinita ko ng guard, tapos pina-U-turn ako kasi bawal daw ang three-wheeled vehicles doon. And then sinabi ko yun kanina sa manager ng Bajaj sa Binyan and na-confirm nila yun na bawal. So wala naman tayong magagawa doon kasi private property yun. May karapatan sila magbawal kung ano yung pagbabawal nila. No? But the thing is, ang maaring reason kung bakit pinagbabawal is tingin pa rin sa atin tricycle. And hopefully, sa buong Pilipinas, no, mai-doctrinate na natin sa mga tao mula sa taas pababa na hindi tayo tricycle. Sasakyan tayo. 3 nga lang ang gulong natin. At hindi tayo tricycle. Kasi katulad yan, private use ako. Natatawa nga ako dun sa isang mekaniko ng Motor Central dyan sa Binyan kung saan pinayos ko yung nung sinabi kong trabaho ko, nagulat siya. Sabi ko, hindi naman lahat ng ganun ng posisyon ay nakakotse. Sabi ko, ano naman, conveniente naman ako sa ganyang klase ng sasakyan, bakit pa magkokotse ka ako? Ano, di ba? Minsan nakakasagi lang ng ego. Pero syempre, as professional, ganun, makikipag-away. Sumusunod lang din naman sa utos yung gwardiya. So yun lang. Baka magawi kayo sa lugar niyan, maisip nyo mamasyal dyan sa Nubali, Santa Rosa, three-wheeled vehicle ang dala nyo, Bajaj, TBS King, or Piaggio, hindi po kayo papasukin dyan. Pero yung road along papuntang Santa Rosa tapos Patagaytay, pwede po. Huwag lang kayong papasok sa area ng Nubali. Okay? So yun lang ang aking masasabi. So sana may natutunan kayo sa discussion na to. At maraming pa rin kasi ako natatanggap na tanong, sumbong, siguro wala mo pagsumbungan ng mga user ng three-wheel vehicles, particularly si Bajaj kasi Bajaj ang aking ginagamit. Na meron nga silang encounter na gano'n, hinuli sila ng enforcer dahil bawal daw kasi three-wheel tricycle, gano'n. Hindi po, no? Lagi nyo pong babaunin, sinasabi, nilalagay ko nga po yung link ulit dito sa description na to. Itong LTO Memo 2020-2227. Lagi nyo pong babaunin at lagyan nyo po ng highlights itong number 3, the operation of L5, L6, and L7 motorcycles. Tayo yun, kasama tayo doon. No?
And then, yung ano ba ang category natin? Pakita nyo lang nasa taas. Hindi po kami tricycle. Kami po ay light cars na kung tawagin. Kahit sa mga bagong ano naman, rehistro. Non-conventional vehicle nakalagay. Okay? So, may tanong kayo, pasulat na lang dyan sa comment section. Try nating sagutin kung ano pa man. And, siguro, sama kayo sa grupo namin. Tapos, sa dahan-dahan nating i-educate yung tao na yung ating Bajaj RE ay hindi tricycle per se. Ginagawang toda ng iba, pero hindi tayo tricycle. Isa rin tayong klase ng vehicle na sa ibang bansa kino-considered na vehicle talaga. Hindi pang lang. Kasi minsan, pag gaganyan sa sasakyan mo, para kang na discriminate. Tingin sa'yo mahirap. Sorry na lang, yun. So, may tanong, question, komento, may mga bagay na alam patungkol sa Bajaj, pwede naman mag-comment sa comment section. Sa mga subscriber natin, like and share our videos para mas marami makapanood. Particularly, kung meron kayong mga kaibigang enforcer, panood nyo to. And then, kung mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. Ayan, lalo na sa mga Bajaj user. At abangan nyo pa ang ating mga iba pang adventures kasama ng ating tri-wheeler si Boknoy. Salamat Kuya Dens. Signing off. Thank you very much.